pag-almusal ng tinapay. Ito ay ininit ko doon sa oven. Itong tasty na to ay nung January 1 pa, nung bagong taon. Hindi binili namin to ay siguro mga December 31. Ayos pa oh. Nilagay ko lang kasi to sa rep. Tapos ngayon, ininit ko sa oven. Ang lutong oh. Sarap. Malutong. Si Mati, ayaw kumain kasi kanina nag-jogging sila ng kanyang papa. Kumain sila ng Paris. Busog daw siya. Sabi ko kami kumain eh. Nag-aalmusal. Busog daw siya. Nag-jogging sila ng kanyang papa. Dapat kanina ko ito lalagyan ng butter nung hindi pa hindi pa naiinit. Bago ko initin, sana nilagyan ko ng butter kasi matigas naman yung butter. Tsaka gusto ko sa sa butter pag nilalagay sa tinapay yung medyo may buo-buo, yung ako nalalasahan. Pagka kasi nilagay mo sa tinapay ang butter na hindi pa naiinit, pag ininit mo naman natutunaw na. Yung iba-iba ito matagal na tong bulok kasi ang iba pag may tira-tirang tinapay, bumili ngayon hanggang bukas na hindi naubos, nakalagay lang sa isang tabi. Ako pagka may tinapay at hindi namin mauubos, nilalagay ko na sa rep. Tapos pagka gusto mangain, iinitin na lang. Ito yung natutunan kong ganito nung tumira kami sa aming ninang sa Kasalasalabak. Kahit pandesal, pag mag-uuwi sila ng pandesal, nilalagay namin sa rep. Kahit mag-isang buwan yun. Kahit isang buwan naka-stock sa rep, talagang pag ininit mo ay kasarap. Ang lutong. Ganun lang kami dati. Kaya yun, doon ko ito natutunan nung kami umuwi sa bahay. Pag meron din kami tinapay, hindi namin nauubos, nilalagay ko din sa rep. Mas gusto ko yung ganito. Yung nilalahid ang butter kapag napainit na yung pandesal. Ay, yung tinapay. Ang puti ang ganda. Dumilaw-dilaw lang siya ng kaunti diba? Kung iba-iba, bulok na tumatagal na. Ako, isang buwan na sa rep yan. Ayos na ayos pa.